What a beautiful day that you have made. I will praise you. Okay, so good morning po sa bawat isa, maging sa ating mga online viewers. Atin pong sariwain muna muli yung atin pong paksa about napakahalagang patuloy na maunawaan natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo. Na kung walang pagkabuhay na maguli, mawawalang kabuluhan po yung ating pananampalataya. Nais ko rin pong makita rin ng bawat isa sa inyo dahil habang binubulay-bulay ko po itong paksang ito, yung sa The Power of His Resurrection, ito po yung kinuha natin doon sa Philippians chapter 3, verse 10 and 11. Tingnan po natin. Ang sabi po dyan, that I may know Him. Sino po yung Him? Si Jesus yon. Si Paul po yung nagsasalita dyan, ang sumulat niyan, that I may know Him and the power of His resurrection. At yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, doon po sa gospel, ang pinaka nagbibigay ng buhay doon, yung kapatawaran ng ating kasalanan, yung pong katubusan natin, yung tayo po ay nagkaroon ng eternal life, ay talagang yung kanyang resurrection. Kaya sabi diyan, napaka-importanting maunawaan natin yung bisa nun, yung kapangyarihan nun. And the fellowship of His sufferings, yung atin pong pakikisama sa kanyang mga pagtitiis, doon sa kanyang dinanas, being made conformable unto His death, at yung tayo po ay maging kagaya doon sa kanyang kamatayan. So, kung matatandaan po ninyo, doon sa ating mga naging paksa, napaka-importante kasi na maunawaan natin yung isang tao na born again ay nagkaroon ng dalawang pagkatao. Ang isang tao pag hindi na born again ay patay yung kanyang espiritu, di ba? Napaksa natin yun na nung tinanggap po niya ang gospel ay yun po ay nag-resurrect. Yun po yung na-born again. Ang isa sa meaning po ng raise up, yung ibinangong muli, ay nagkaroon siya ng buhay. At nung siya ay nagkaroon ng buhay, siya po isinilang. Sinilang sa kaharian ng Diyos. Diba? Kaya napaka-importanting maging maliwanag po sa atin yung sa John chapter 3, yung sinasabi, yung pinopronounce ng Panginoong Yesus sa mga Hudyo, nung na-encounter niya si Nicodemo, yung isang guro ng kautusan, na hindi naintindihan nung sinabi ni Jesus na you must be born again. Except a man be born again, he will not see the kingdom of God. Dahil ang pinaka-agenda ng Panginoong Jesucristo ay about sa kingdom of God. At yun ang pinakananasa ng una ng mga Hudyo na sila'y pagharian ng Diyos. Ang problema ay ang pagkaunawa po nila physical. Pero ang daladala ng Panginoong Hesus na pag-aralan natin is spiritual po yung kanyang kingdom na daladala. Ano po? Kaya nga po, born in the Spirit. At ang sabi nga po ng pagkaintindi ni Nicodemo ay, kinakailangan bang pumasok uli sa bahay bata ng nanay niya, ang isang tao, at pagkatapos ay iluluwal, isisilang na muli. Di ba? Literal po ang pagkaintindi ni Nicodemo na isang guro. Kaya ang sabi ni Jesus, ikaw na isang guro, hindi mo na pag-uunawa ang mga bagay na to. Di ba? Kaya pag pinag-aralan natin talaga yan pong mga salita ng Diyos, salita ni Kristo, ay poetical. Kaya yan pong Bible, malimit namin pinag-uusapan, ito yung literature, tapos poetical, puno ng symbolic, metaphor, paghahambing, symbols. Hindi mo siya pwedeng gawing literal. Karamihan, hindi mo siya pwedeng gawing literal. Pero ang importante dito, sa tulong ng Holy Spirit, ay mauunawaan natin na ito'y spiritual. Kasi sabi ni Jesus,
Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. So, tayong mga born again, ang ipinanganak sa atin at ang bagong creation sa atin, ang bagong pagkatao sa atin, yung inward man. Huwag niyong kakalimutan niya. Napakalaking role niyan para madali mong maintindihan yung iba pang mga kapahayagan ng salita ng Diyos. So itong flesh, yan yung born in the flesh na sinasabi ni Jesus. Ang ipinanganak sa laman, sa laman. Yan ay galing doon sa unang Adam, first Adam, na nagbigay ng kamatayan. Diba? Paano nagbigay ng kamatayan? Nung sabi sa Romans chapter 7, verse 9, noon nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, dahil ang flesh ay pinananahanan ng sin, pinag-aralan natin as a noun, yun yung, nung dumating yung law, hindi niya masunod ang law, hindi niya matupad-tupad ang kautusan kasi ang proseso ng kautusan sang-ayon sa James chapter 2 verse 10, sa Galatians 3, 10 and 11, gagawin mong lahat. 100%. Hindi po pwede na 90%, 98% sabihin mo, okay na. No. Sa Diyos, ang proseso ng kautusan, 100%. Kaya walang makatutupad dahil merong flesh ang tao na pinananahanan ng kasalanan. Di ba? Kaya sabi ng Galatians 5:17, for the flesh lasted against the spirit, sapagkat ang nasa ng laman ay laban kontra sa espiritu. And the spirit, at yung nasa ng espiritu, is against the flesh. Anong naging resulta? These are contrary to the one to the other. Magkalaban ang dalawang ito, unfit. Pag sinabi pong unfit, ibig sabihin, parang tubig at langis. Hindi magkakasundo. Di ba? Kaya yung unang Adam, which is the outward man, dahil pinananahanan siya ng sin in the flesh at hindi niyan kayang tumupad sa kautusan, nagdulot yun ng death, namatay yung inward man. Kaya kung babalikan natin yung Genesis, nung binigyan ng Diyos ng utos, si Adam, na sa lahat ng punong kahoy, malaya kayong makakakain, wag lamang yung isang, yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Nung araw, ang pagkaintindi namin, nag-aaral ako sa Bible School, physical. Ang pagkaunawa namin, ang tao daw hindi dapat mamatay. Pero nung nagkasala si Eva at si Adan, nagkaroon tuloy ng kamatayan ng physical. No. Automatic po na namatay yung espiritu, yung inward man. Yung flesh, talagang ito'y mamamatay sapagkat ang sabi ng Genesis, ito'y nanggaling sa alikabok, uuwi ito sa alikabok. So, ang talagang namatay po ay yung inward man. Kaya ang sabi ng Bible sa ating pag-aaral, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, naghari ang kamatayan sa lahat. Lahat ng tao namatay. Hentil, Hudyo, namatay in the spirit. So, makikita natin yung sinasabi na ang unang Adan ay unang tao na nagbigay ng kamatayan. Kasi nga po yung outward man, yung flesh ng tao na pinananahanan ng sin as a noun, ay nagdulot ng kamatayan doon sa inward man. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, napakagandang laging manariwa sa atin yung Romans 8:3, for what the law could not do. Ano yung hindi magawa ng law? Ano yung hindi magawa ng law? Mapasunod yung tao dahil mayroon siyang kahinaan sa laman. Yung law is the nature of God, spiritual. Kaya sabi nung binasa natin kanila, Galatians 5:17, you to draw flesh at saka yung spirit ay magkalaban. They are contrary one to the other. So that you cannot do the things that you would, para hindi nyo magawa yung dapat ninyong gawin. Kaya pala nag-pronounce si Apostol Pablo na nalaman ko ang mabuti, hindi ko magawa. At yung masama na ibig kong gawin, ay siya kong nagagawa. Diba? So, ang liwanag po niyan, yan ang sinolve ng Panginoon sa Romans 8:3. Kaya sabi ng Romans 8:3, for what the law
could not do, that it was weak through the flesh, yun daw hindi magawa ng kautusan dahil merong kahinaan sa laman, God, ito solusyon, God sending His own Son, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa anyo ng makasalanang laman in the likeness of sinful flesh. Meaning, ni-represent ni Jesus ng kanyang katawan yung outward man ng tao na pinananahanan ng kasalanan. Anong nangyari? Condemned. Sabi diyan, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Anong ginawa? For sin, yung daw yung kasalanan na nananahan sa katawan ng tao, at yung mga violation na nagawa niya, yung sins, dahil hindi niya matupad yung law, it was weak through the law, that the law could not do that it was weak through the flesh. Ano sabi diyan? Condemned sin. Hinatulan yung sin sa kanyang flesh. Sa laman ni Jesus, kaya nagkaluray-luray, nagkawasak-wasak yung katawan ni Jesus dahil nirepresent ni Jesus yung katawan ng lahat ng tao. Namatay siya para sa lahat. Tingnan niyo yung Hebrew 2:9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man, para sa lahat ng tao. So yung kanyang kamatayan, napako siya, namatay, nirepresent niya yung outward man, yung flesh na pinananahanan ng kasalanan, para yun ay matapos na yung bisa noon. Tingnan ninyo, ito yung logic. Pag napako, makakagalaw pa ba yun? Di ba? Yung flesh, yun yung pinapanahanan ng kasalanan ng tao. Di ba? Yun ay nagkaroon ng buhay, ng kapangyarihan nang dumating yung law. Kaya yung 1 Corinthians 15:56, for the sting of death is the law, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, and the strength of sin, at ang lakas of buhay ng sin ay nanggaling sa kautusan. Nung dumating ang kautusan, nabuhay ito, sin revived, and I died. At ang namatay yung inward man. Yung sin revived, yung sin na nananahan sa laman ay nabuhay. So, ang nagbibigay ng strength sa kasalanan ay yung law. Di ba? Binigyan ko na kayo ng malimit na example niyan. Na ang tao, pag mayroong batas, mayroong mga bawal, mas lalong nagiging parang conscious na lalong, tingnan ko nga yun. Kung ano yung bawal, parang mas lalong nagiging eager siya na gawin yon. So, makikita po natin na nirepresent ni Jesus yung sinful flesh, yung outward man, namatay. Kaya ang tanong nga, ang logic nga, nung napako ba, makakagalaw pa ba yon? Hindi na, nakapako na eh. Tapos, namatay pa, wala na siyang buhay. So, sino yung pinatay? Yung na-revive. Nung dumating yung law, na-revive. Yun yung pinatay para matapos na yung bisa niya. Tapos, inilibing pa. Di lalo nang wala, hindi na siya makikita. In the sight of God, wala na yung nagbigay ng kamatayan doon sa inward man. Kaya nung nag-resurrect naman si Jesus Christ, ang nirepresent naman niya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay yung inward man. Yung dating patay, binuhay. Kaya yun yung pong nagkaroon ng buhay, isinilang na muli. Ito rin yung new creation, yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature. So ang bagong nilalang, yung loob, yung dating patay, walang buhay, nabuhay. Sinilang na muli. Raise up, born again. Ang meaning ng raise up, pag hinanap nyo, born again, isinilang na muli. So, yun po yung power ng resurrection. Na kung walang pagkabuhay na mag-uli, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Ngayong umaga, ang nakita natin sa mga nakaraan nating paksa, number 1 na, Christ's resurrection brings immortality and life, di ba?
ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng buhay na walang hanggan. Brings life, brings immortality and life. Ano yung part ng ating katawan na binigyan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli? Yung inward man. Yung ating espiritu. Yung ating taong panloob. Ano po yung taong panloob? Yun yung mismong consciousness. Yung may kamalayan. Yun yung mismong ikaw. Lalo na yung isip natin. Yan yung espiritu ng tao. Kaya sabi ko nga, malungkot man pag may namamatay, physical lang yon. Sa isang born again, ang napakaganda, meron kang eternal life. At ang isang napakaliwanag, once na tinanggap mo yung gospel of Christ, naging maliwanag sa iyo ang gospel, isinilang kang muli. Di ba sabi ng 1 Corinthians 4:15, I have begotten you through the gospel. Ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Ito yon. So, pag naintindihan ng tao ito at pinanampalataya na niya, tinanggap niya, na born again siya, isinilang na muli siya. Yan, no? I have begotten you through the gospel. Gayon ka-importante yung ipinangangaral ang ebanghelyo o mabuting balita. Hindi po nakukuha yung naniniwala naman ako sa Diyos, sumisimba ako. Ako naman ay nagpapakabait. Hindi po yun nakukuha doon. Pag kailangan mong mapakinggan, Ephesians 1:13, in whom also you trusted after you heard the word of truth. Ito yun. Ang word of truth po, yung gospel. Tapos sabi diyan, the gospel of your salvation, in whom also that after you believe, pagkatapos mong paniwalaan, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Doon ka palang isisilang na muli. Madaling sabihin, anak ako ng Diyos, na born again ako. Hindi, kinakailangan mong maintindihan, maliwanagan kung ano yung gospel. Kasi doon tayo isinilang na muli. Ayan, napakaliwanag. Kaya ito pong ating ginagawa, dinidetail natin, ayon naman sa mga sinasabi ng Scripture, na meron kang dalawang pagkatao, automatic sa isang taong sumampalataya kay Kristo, meron ka ng dalawang pagkatao. Imagine ninyo, di ba? Kung itong taong ito ay nabuhay ng mayaman, maayos ang buhay, may responsibilidad, pero hindi niya tinanggap at hindi siya naliwanagan ng gospel. Di ba sabi ng Corinto 4:3-4, if our gospel be hid, kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan lang ito sa mga naliligaw. Hid to them that are lost. Di ba? So, napaka-importante na maging maliwanag yan. So, kahit ang isang tao, mabait, may dignidad, maganda ang pamumuhay, magandang makisama, pero kung hindi niya tinanggap ang gospel, hindi rin niya mararanasan yung resurrection. So, nais kong makita ninyo doon sa paksa natin, sa journey talaga ng simbahan sa pananampalataya kay Kristo, ang importante, yung born in the Spirit. Kasi pag ikaw ay pag ang natanggap mo lang kapanganakan ay yung outward man, patay yung espiritu ng tao. Pagkamatay niya, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3, wala siyang pagkakaiba sa hayop. Nabuhay, kumain, natulog, nag-enjoy sa buhay, di ba? Nag-asawa, nagpamilya, nagkaroon ng negosyo, nag-aral, pero mamamatay din. Kagaya din lang siya ng hayop. Kahit anong ganda ng mga na-attain niya sa buhay sa lupang ito, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Kahit na ang dami mong natulungan, wala pong masama doon, na mga tao, ang laki ng contribution mo sa physical life, makinig kayong magaling. Kasi para malinang natin ito, kilala ka, hinangaan ka, naging bayani ka, pero kung hindi nila natanggap ang gospel, ang scripture ang nagliliwanag, doon lang isinisilang, doon lang nagkakaroon ng resurrection ang isang tao. Nakita niyo ba yung ganong kahalaga, ang value ng ginawa ni Jesus? Kaya pala sinasabi niya na, flesh profiteth nothing. Na-enjoy mo lang. Napakinabangan mo lang. Hindi po masamang mag-enjoy sa buhay. Sabi nga nung kapatid, doon na ako sa na-enjoy ko yung gospel, na-enjoy ko yung buhay. Right.
okay naman yon. Pero doon pa rin ako sa priority mo, yung spiritual. Meron ding sinasabi ang Bible na huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Mahirap, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tama? Ang gusto ng Panginoon, pag siya lang ang Panginoon mo, siya lang ang Panginoon mo. Siya lang yung master mo. Siya yung priority mong paglilingkuran at nagpapasubmit ka sa kanyang ginawa. Sabi nung 2 Corinthians chapter 10, verse 5, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Napaka-importante po na maintindihan natin ba ano yung na-born again, ang ipinanganak sa laman, ang ipinanganak sa espiritu, huwag kang magtaka. Sa sinabi ko, kinakailangan kayo'y ipanganak na muli. You must be born again. At ang born again ay hindi religion. Ang born again ay pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Pag nanampalataya ka, ang ibig sabihin nun, nakita mo yung halaga, nakita mo yung value na walang hihigit doon, at yun yung kayamanan mo. Pag sinabing binabalyo mo. Kasi ang tao, kung ano yung mahalaga, yun yung kanyang inuuna. Yun, doon nakapokus yung kanyang isip, yung kanyang lakas, yung kanyang time, doon nakapokus. Kasi nakikita niyang yun ay kailangan. Pag sinabing you must be born again, makukuha na natin yung ipinapahiwatig nung sinasabi ni Jesus. Kasi si Jesus ang may sabi noon, you must be born again. Amen? Kasi kailangan yon. At ang tao na makakaunawa noon, pag napakinggan niya, i-analyze niya sa isipan niya yon kung yun ay totoo, at kung nakita niya yung halaga noon, yayakapin niya yon. Hindi niya bibitawan yon. Ipaglalaban niya yon kasi napakahalaga nun. Pag sinabi pong matyaga, nananatili, may time kasi na pwede kang hilahin ng ibang mga bagay, pwedeng mayroong ibang puwersa para yung relasyon mo o yung ugnayan mo sa pagpapahalaga mo sa Panginoon ay agawin ka. Kaya maintindihan nyo yung parable ng binhi, yung binhing nahasik sa batuhan, nahasik sa daan, nahasik sa dawagan. Lalo na yung dawagan, lumalago na sana yon. Kaya lang hindi nagbunga kasi may mga uminis sa kanyang paligid. Doon sa lupa na kanyang sinibulan, may mga nakapalibot na uminis. Dapat wala yon. Paano mo wala yon? Kailangan focus ka na yun lang. Kumbaga sa pag-aasawa, kahit na may tumutokso pang iba, kinakailangan, ito pa rin. Kahit na halos parang andun yung mga temptation, ito pa rin. Diba? Nakukuha niyo po ba? Kaya po pag pinag-aralan niyo yung Romans chapter 7, pwede pong magkaroon ng spiritual adultery. Kapag yung isang Kristiyano nasa biyaya ng Diyos, sa panahon nila noon, yung mga first century believers, ang nanliligaw sa kanila, yung mga Pharisees, yung mga religious leader, yung mga ma-impluensya. Matutukso ka kasi very influence nung mga taong yon. Sila yung mga elite, mga prominente, sila yung mga kilala. So, ang isang Kristiyano na kakaunti lang naman kayo at kung tingnan pa'y hamak ang mga mananampalataya at that time, ang tukso is para lamang ma-enjoy nila yung ganda nung buhay sa lupang ito, eengganyohin kang bumitaw ka kay Kristo. So makikita ninyo, ipinaglalaban po yung pananampalataya. In our time, be wise. Kailangan po nating maging matalino. Sapagkat yung perimeter nga na sinasabi ni Jesus sa John 14:23, if a man loves me, he will keep my words. Para bagang sa magkarelasyon, ipaglalaban mo ko. Iingatan mo yung ating pagmamahalan. Amen? So napaka-importante na maunawaan natin, spiritual po yan. Kaya sinabi ni Jesus, sa laman wala kayong anumang pakikinabang. Kaya lang, wag po naman ninyong mami-misinterpret.
Kaya nga yung ating paksa sa Romans chapter 8 verse 10 to 11, and if Christ be in you, the body is dead. Ito daw body, outward man, is dead because of sin. Bakit naging patay na yan sa kasalanan? Dahil nirepresent ni Jesus sa krus na pako, namatay at inilibing. Kaya dapat itinitreat mo na itong katawan mong ito is patay na. But the spirit is life because of righteousness. Espiritu daw ay buhay. Maliwanag. Di ba? Dahil sa righteousness, yung ginawang matwid ni Jesus po yan. Kaya sabi nung 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, so ito raw yung espiritu natin, pinananahanan niya ng Holy Spirit. Nananahan dyan. If the spirit of him that raised up Jesus, yan din po yung bumuhay na mag-uli kay Jesus, from the dead, dwell in you, nananahan sa inyo, he that raised up Christ from the dead, ito raw, espiritu na binuhay na mag-uli ng Holy Spirit mula sa kamatayan, di ba dating patayan, yun yung dating patay na binuhay, shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Maaapektuhan ngayon, pag ikaw ay lumago sa kaunawaan sa Panginoon, sa katotohanan na meron ka, maaapektuhan naman ngayon yung outward man mo. Yung outward man mo, magiging quicken. Paano mabubuhay? In the sense of susunod siya. Hindi na yung nasa nito ang magdidikta sa buhay mo. Ang purpose of life mo, but thou hast fully known my doctrine. Dahil nalaman mo ang aking aral, ito yon, yung aral ni Kristo. Ano mangyayari? Maapektuhan, manner of life, your purpose, your faith, your long-suffering, charity, patience. Ibig sabihin, itong outward man, susunod to rito. Yung magiging purpose ng buhay mo, yung manner ng buhay mo, yung pananampalataya mo doon sa ginawa ni Kristo, yun yung magiging buhay niyan. Yun yung magiging vessel of honor. Sisidlan itong katawang ito para sa karangalan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Lagi daw nating taglay sa katawan na to, sa physical, sa ating katawan, the dying of the Lord Jesus, yung kamatayan. Ibig sabihin, lagi mo nang pinananampalatayan na itong ating katawang physical, in God's reckoning, patay na. Kung ibig sabihin, pag patay na to, hindi na siya yung masusunod. Hindi na siya yung magdidikta ng purpose mo ng buhay sa lupang ito. So, iba yung isipan ng isang Kristiyano. Ang isipan ng isang Kristiyano, kakaiba sa mga hindi mananampalataya. Ang mga unbelievers, hindi po masama yung maghanap buhay, magnegosyo, yung buhay sa lupang ito ay paghandaan. Yun yung sinasabi ng Matthew 6. Ang mga hindi mananampalataya, abalang-abala sila sa kanilang kung ano isusuot nila, kung ano yung kakainin nila, kung ano yung bukas. Di ba? Abalang-abala sila. Ibig sabihin, doon lang ang focus ng kanilang isipan. Matthew 6:33. Yun ang isipan ng mga unbelievers, ng mga hindi mananampalataya. Ano yung command ni Jesus? Ano yung sinasabi ni Jesus? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Yung pang physical, saka na idadagdag yan, huwag kayong mag-alala dyan. Ibibigay yan ng Diyos. So ang isipan ng believers, pag nasa kanya yung aral ni Kristo, napahalagahan niya yung doctrine of Christ, manner of life niya, yung purpose of life niya, yung pagtitiyaga niya, patungkol lahat yon sa kaharian ng Diyos. Hindi na yung para sa buhay sa lupang ito. So doon tayo dapat maging matalino. Be wise. No? Hindi na tayo nakikipagkarera. Dati, nung araw, aminin natin, parang pag ikaw ay blessed ng Diyos, nakapokus lamang sa
material, financial, physical blessing. No, pangalawang bagay lang ito. No, sabi ni Jesus, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Ang pinagyayaman ng isang believer ay yung kaharian ng Diyos. Ito, yung spiritual na buhay mo. Nasa iyo ang Holy Spirit. At ang pagkain ng spiritual life mo, kasi nga automatic dalawa na ang pagkatao mo nung ikaw ay nag-resurrect, nabuhay na mag-uli na yung iyong inward man, at yung outward man mo, ikinukonsidera mo ng patayan, at yan ay magiging taglay-taglay lang ng ating physical, yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:10, bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest. Yung daw buhay na taglay-taglay ng physical na to, yung inward man, taglay-taglay natin yung buhay ni Jesus, made manifest. Ihahayag natin in our mortal body. Be made manifest in our body. Paano yan? Yan yung napakaganda na maintindihan natin. Yan yung paglago sa pananampalataya. Yun yung sinasabi na work out your salvation. Work out. From the inside to the outside. Work out your salvation. Yun yung sinabi ko last week sa Romans 12:1 and 2. Na ihain ninyo ang inyong katawan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ito po yung mercy ng Diyos. Diba? Binigay niyang walang bayad. That ye present your body a living sacrifice. Paano magiging mapepresent natin itong ating physical body, outward man, as a living sacrifice? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. At yan talaga yung pagsamba sa Diyos. Susunod ito. Gagamitin ko ito, aking outward man, as an instrument dahon sa nais ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos? Ano ba yung mabuti at nakalulugod sa Diyos? For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ito raw ang mabuti, nakalulugod sa Diyos. Ano yun? Who will? Siya ang may ibig that all men to be saved, na ang lahat ng tao ay maligtas, and to come unto the knowledge of truth, makaalam ng katotohanan. Ito po yung knowledge of truth. Ito yung word of truth, ito yung spirit of truth, ito yung doctrine of Christ. Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Anong ibig sabihin? Pag ako nagmamatured na Christian, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Sabi ni Paul. Di ba pinag-aralan natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 14, verse 15, na yung isa, si Jesus, namatay para sa lahat, para ang namatay para sa lahat at para nabubuhay na kay Kristo, yung inward man, ay nabubuhay na para sa Kanya. Tayo'y pag-aari na ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yon. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Pag-aari ka na ng Diyos. Binili ka na ng Diyos. At ang nananahan sa iyo ay ang Holy Spirit. Kung magkaganon, kaya ka nag-aaral ng salita ng Diyos para maunawaan natin siya yung ulo, tayo'y kanyang katawan. We are the body of Christ. He is the head. Kaya yung mga Kristiyano, sabi ng 1 Corinthians 2:16, ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin. Ano ang isip ni Kristo? Na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, naghahanap buhay tayo, nire-raise natin ang family natin, at ngayon, nababago na yung pagre-raise natin sa family natin. Hindi mo lamang kaligayahan na ang anak mo ay makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang future sa buhay sa lupang ito ay maging stable. Hindi lang yon. Kasi, alam mo, kahit maging professional ang ating mga anak, doktor, engineer, actor, actress, matatapos lang yung karir na yon, hanggang lupa lang yon. Pero ang pinaka-destining magandang pinakapangarap ng Diyos kung bakit ginawa niya to, ay para ito'y magkaroon ng resurrection, para magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang bayan natin, ang pagkamamamayan natin ay hindi na sa lupang ito. Ang bansang nag-aantay sa atin na napakaganda, mas maganda pa rito, sabi ni Paul,
far better. Kung maraming magagandang mga view na dapat tayo mapuntahan, maging yung mga magagandang scenery sa ibang bansa, 'di ba? Pag mayaman ka, mapupuntahan mo lahat 'yon. Pero pag hindi kaya ng iyong kapasidad, di mo mapupuntahan lahat 'yon. Wala namang masama doon na mag-enjoy tayo sa pamamasyal sa lupang ito. Pero huwag mong kalilimutan yung puso natin. Dapat ang nag-i-inspire dyan na may pupuntahan pa tayong isang bansang hindi gawa ng tao, kundi bansang gawa ng Diyos. Ang sabi ng Hebrew chapter 11. Ano yon? Bayan ng Diyos. Amen? Sabi ni Pablo na, gusto ko nang sumakabila. Nagigipit ako. Pero ang manatili, kung ako'y manatili man sa lupang ito, mag-e-ebanghelyo siya. Kasi yun yung nakalulugod at katanggap-tanggap sa Diyos na ang lahat ay maligtas. Yun na lang ang puso niya. Even yung ang kanilang circumstansya in their time is napakahirap. Ang tindi ng persecution. Death threat ang hinaharap niya. At marami ang nagre-reject sa kanya. Pero natiis niya yon dahil ang kaaliwan niya ay hindi yung nakikita ng mata. Hindi yung physical. Ang kaaliwan niya ay yung siya ay mayroon ng eternal life. At yung kanyang inward man ay matuwid na, banal na, glorified na. Yung kanyang inward man ay hindi na mamamatay. Very powerful. Ito yung number 3. Romans 8:10-11. Kaya yung tinutukoy na body, ito yung ating flesh itself, ay nagkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, quickened in God's work. Quickened in God's work. Ibig sabihin, ito po ay umaayon na pagagamit na sa Panginoon. Sumusuporta ka sa gospel, sa ministry, kasi alam mo yun ang nakalulugod sa Diyos. Kung hindi ka man sa financial, hindi naman pilitan po yung ating pagbibigay eh. Kung meron kang kakayanan, kung yun ang puso mo, kung yun ang kaloob sa'yo, do it. Gawin mong bukal sa puso mo. Kung ang puso mo, ang kaya mo namang gawin bilang body ka ni Christ, kasi kung tayo ay body ni Christ, makikita nyo yung part ng body, lahat yan may function. Kaya kung nakakonect kay Christ, part ka ng body, saan ka? Mata ka ba? Ilong ka ba? Bibig ka ba? Taenga ka ba? Kamay ka ba? Paa ka ba? Diba? Dito, walang pagalingan. Hindi pwedeng sabihin ng mata, sabi sa Korinto, hindi pwedeng sabihin ng mata, buti nga, hindi ka mata. Ako mata, mas maganda ako. Wala. Kailangan ng bawat part ng katawan ang isa't isa. Ganun po tayo sa katawan ni Kristo. Walang pagalingan. Hindi po pwedeng parang mas nakaaangat siya. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, pag nag-mature ka, alam mo yung part mo, nagpa-function ka. Kung ikaw ay sa giving, kung ikaw ay sa pagtulong, sa pag-ministry, sa pag-share ng gospel, pagbubukas ng mga gawain ng Panginoon para makatulong ka dahil alam mo yung benefits nito, hindi lamang ito panlupa, kung hindi ito'y panlangit. Amen? Kaya pag naintindihan mo na hindi ka na tagarlupa, ang nakikita mong importante, yung uuwian mo, yung bayan ng Diyos, unang-una yung pamilya natin. Unang-una yung iyak ng puso natin, pamilya natin. Bagaman ang tao may free will, pero ang iyak ng puso mo, sana hindi lamang kami magkakasama sa lupang ito. Sana hanggang doon sa kabila magkakasama. And even yung ating mga mahal sa buhay. Kahit na tayo minsan ay pinapersecute, kahit na minsan hindi tayo nauunawaan, hindi tayo masyadong natatangay nung mga rejection. Kasi alam mo, ang pinakamataas na benepisyo na ibinigay ng Diyos ay yung spiritual na buhay natin. Amen? Nakuha niyo po ba? Ang kahalagahan nun. Yun yung pinaka-importante. Alam niyo po, sa totoo lang, isi-shift nung Word of God, ng katotohanan, yung isipan mo, from physical to spiritual. Nakakalungkot lang, ang trend ng maraming simbahan ngayon, yung Word of God, laging nakapokus application sa physical. Dito lang sa lupa. Hindi po masama, pero dito lang nila ina-apply. Pero pag binasa mo ang Bible, ang pinipicture ng Bible, kabilang buhay.
Kasi, born in the Spirit. Kaya si Jesus ay namatay sa krus para sa ating inward man. Huwag niyong kakalimutan ito. Yan yung magiging kaligayahan mo kasi mas malaki ang benepisyo niyan kaysa sa physical. Pero ang assurance ng Panginoon sa atin, and all these things, hindi niya tayo pababayaan. Kanya rin yan. Siya nagmamay-ari niyan. Hindi tayo dapat mag-alala. Pag tayo masipag, pag tayo tumatrabaho, kumikilos yung ating physical body, according dun sa plano at layunin ng Diyos, kahit na piliting ikat ng tao, yung blessing na physical at mga material, ang Diyos ang gumawa, Kanya pa rin yan. Pero ang agenda ng Diyos ay yung ating spiritual na buhay. Kaya, ang sabi dyan, ang tinutukoy sa body na ito, yung ating flesh, nagkakaroon niya ng buhay dahil naaapektuhan yan nung yung ginawa ni Kristo na kayamanan sa ating taong panloob. Kaya ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. So mapapansin ninyo, ang kapanatagan mo doon sa mga bagay na hinihintay. Ano yun? Yung pangako, yung eternal life. Meron ka nang eternal life, pero habang nabubuhay ka sa lupang ito, nasa physical ka pa, andito ka pa. Ang hadlang na lamang pag nawala tayo sa physical. Kaya sabi ni Pablo, for to me, to live is Christ. Ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay, pakinabang. So yung death sa isang Kristiyano, makinig kayo magaling, hindi po yan katalunan, hindi po yan kabiguan, hindi po yan kasawian. Talagang dumarating ang death, pero pakinabang po yan kapag ikaw ay Kristiyano. Kasi yan na yung dadalhin ka sa kabilang buhay na siyang pinakapangako ng Diyos. Di ba? So ang sabi po dyan, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita, hinihintay, ang katunayan ng mga bagay, yun nga, na hindi nakikita. Okay. Yung things not seen, yan po yung mga spiritual things. Lalo na yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, ating natatanggap. Kaya alam niyo po, hindi po kalugihan sa atin yung mapakinggan mo, mabasa mo, mapag-aralan mo ang salita ng Diyos, lalo na yung gospel of Christ. Hindi po yan kalugihan sa atin. Yan po yung things not seen, spiritual things that we receive. At yung pong salita na yan, pag ating natatanggap sa ating isipan, magliliwanag yan, parang binhi, maglalago yan, magkakaroon ng dahon, magkakaroon ng sanga, mabubuhay yan, habang proseso po yan. Ang sabi dyan, it will grow, pagkatapos, ang bunga po niyan ay yung ipoproduce mo na sa iyong mga gawa. Yung physical, susunod po, magkakaroon ng action. Tinanggap mo yung hindi nakikita na salita ng Diyos, nanampalataya ka, magkakaroon yan ng buhay. Pag pinanampalatayanan mo, buhay yan. Lalago yan, magkakaugat, magkakasanga, magkakadahon. Pagkatapos, ang pinakahinahangad ay yung magkaroon ng bunga. So, ano po yung sinasabi dyan na bunga? It produce. Sabi dyan, yung the word ay mapoproduce sa atin ng ano? Yung bunga ng pananampalataya. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 1, 3. Sabi dyan, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal. So meron kang works, meron kang gagawin. Yung body mo, meron niyang imamanifest. Yung work out of faith. Tapos sabi din, yung pagpapagal, yung patience mo, yung charity, yung pagtitiis mo, yung pag-asa mo. Bakit? Kasi ang isang Kristiyano, mga kapatid, habang nabubuhay ka sa lupang ito, lahat tayo, nakakaranas po din tayo ng mga problema, mga sitwasyon, sirkumstansya sa buhay sa lupang ito. Pero dahil meron kang pinananampalatayanan, nakaka-move on ka, nagtitiis ka, nagpapatuloy ka pa rin mag-aral ng salita ng Diyos, uma-attend ka, at naandun pa rin yung pagpapatuloy mo, even meron minsan kalungkutan. May mga nararanasan tayong mga crisis o tribulation sa mundong ito. Makukuha natin yung John 6:6. In this world there is tribulation, there is crisis.
But take courage, fear not, I have overcome this world. Sa pamamagitan ng ano? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Itong problema sa lupang ito, matatapos din yan. Kung talagang mamamatay ka, meron ka namang eternal life. Sabi ko nga, meron kang buhay na walang hanggan. Mananagumpay pa rin tayo. Alam niyo, baligtad kasi. Doon sa first blessing ng Abraham physical, walang sakit, walang makatatalo sa kanila, di ba? Walang salot, mayaman sila, masagana buhay, physical blessing. Pero pagdating ni Jesus, dahil forfeited na sa Israel yung physical blessings, dito sa lupang ito, wala na makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. Mapapansin ninyo, yung buhay ng mga mananampalataya, may mga crisis, may mga tribulation. Pero, sabi ni Paul, ang nagtutulak sa kanya ay yung pag-ibig ni Kristo. Nakaka-move on siya. Ibig sabihin, nagpapatuloy siya, gumagawa at kumikilos sa buhay sa lupang ito. Sumusunod yung kanyang body doon sa pananampalataya na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ganun din po tayo. Nagpo-produce yung word, lalo na yung gospel of Christ, word of truth, doctrine of Christ, sa manner of life, sa patience, yung sa purpose of life. So yung mga ginagawa ng katawan, ano po, kaya sinasabi ng Hebrew chapter 11, ano yung ebidensya, yung ginagawa nila, nina James, yung faith without work is dead. Doon mo ma-relate yung sinasabing faith without work is dead. Pero yung work na yan is out of faith doon sa ginawa ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sinasabi po ng 1 Thessalonians 1:3. Di ba yung Hebrew chapter 11, pag itunuloy niyo yun, makikita niyo, by faith, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog ng mas excellent na handog sa Diyos kaysa kay Cain. Si Cain, yung kanyang bunga ng kanyang pananampalataya, hindi galing sa faith. Galing sa sarili niyang dunong. Maghahandog ako sa Diyos ng aking mga ani. Pero ang nasusulat at according to the Word of God, ay naghandog ka ng hayop. At yun ang ginawa ni Abel. Kaya, sabi nung Hebrew chapter 11, doon sa mga sumusunod, by faith, Abel offered a more excellent offering to God. Ibig sabihin, tama yung gawa niya, yung pagkilos niya. Yun yung work out of faith. Dahil lumago ka sa pananampalataya. Yung body mo, yung physical body mo, nagkakaroon ng value. Di ba? Dahil taglay-taglay ng yung body, yung gospel of Christ sa ating isipan. Okay, 2 Corinthians 4:11. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay naman ni Jesus, asan yung buhay ni Jesus? Nasa ating taong panloob, nasa ating isipan. Upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman. Ayan na yun. Kaya yung laman, nag-quicken. Doon natin maiintindihan yung Romans 8:10 and 11. That yung mortal bodies natin shall quicken. Sabi, upang ang buhay naman ni Jesus na sa ating taong panloob ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Nahahayag pa paano? Nagkakaroon ng evidence. Di ba? Gumagawa ka sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan kung ano yung nakalulugod, sumusuporta tayo doon. Dahil body of Christ tayo, kung ano yung pinakapuso ng Diyos, kung ano yung pinakaisip ng Diyos, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, kung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ano sabi ng Timothy? Na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun yung business ng mga Kristiyano. Amen? Dapat doon tayo nagkakaisa. Hindi po mabigat na pasanin yan. Magaan po na pasanin yan. Ang mabigat na pasanin, kaya ka gumagawa, baka nga ikaw ay mapa-impyerno. Hindi po. Wala na. Meron na tayong eternal life. Kaya inspired ka. Kaya sabi doon, learn from me. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ang aking pamatok, my burden is light. Ito yung burden natin, yung pag-ibig ni Kristo. At pag ikaw ay puno ng pag-ibig ni Kristo, yung espiritu mo, yung isip mo, puno ng pag-ibig ng Diyos, inspired ka dahil meron ka ng eternal life, ibinigay sa ating walang bayad, hindi kayang bayaran ng halaga, hindi ka lugi.
na andun yung pagsuporta mo, andun yung pakikipagkaisa mo, at hindi ka sumusuntok sa hangin. Sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ano yung sumusuntok sa hangin? Yung effort mo, hindi nawawalan ng kabuluhan. Yung offering ni Cain, nawalan ng saysay. Kasi hindi yun nakalulugod sa Diyos. Hindi yun according to the Word of God. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at maging marunong para huwag kang sumuntok sa hangin. Ano yung sumuntok sa hangin? Yung pagpunta nga lang natin sa simbahan nagbibigay ka na ng oras, mamamasahe ka, gasolina, maliligo ka, magdadamit ka. Pero hindi ka sumusuntok sa hangin. Hindi mo siya aariing kalugihan ang anumang bagay na ginagawa mo kung alam mo it is according to faith. Work out of faith. At yung body mo nagiging buhay sa mata ng Diyos sapagkat sumusunod ito doon sa ibig noong Espiritu na pinuno ng doktrina ni Kristo. Amen? Alam ko maintindihan niyo po ito. Ipapaunawa po sa atin ng Diyos ito. Ang maganda according to the Word. Ayon sa kasulatan, ayon sa sinasabi ng Bible. So yun po, that our mortal bodies shall be quickened because we have the Spirit dwelling in the inward mind, and the inward man, sa ating mind. Therefore, our mortal bodies will be alive. Buhay saan? Alive for the work of God, para sa Diyos, sa ibig niya. Verse 12, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapot ang buhay ay sa inyo. So then, death worketh in us, but alive in you. In what manner? Yung daw ating old man, sumusunod doon sa isipan ni Kristo na nasa atin. As we move on, as we serve the Lord, as we became the vessels of the Lord's truth. Tayo po yung vessels of honor, ambassador of Christ. Ang ambassador po kasi, nagpunta ka sa ibang bansa, inire-represent mo yung bansa mo. Diba? Tayo, hindi ito yung ating bayan. Ang inire-represent natin habang tayo'y nasa lupang ito, sino? Yung bayan ng Diyos. Amen. Maliwanag po ba? Ambassador po tayo. At inire-represent natin sa maraming mga tao, binabalita natin, nag-aantay doon ang tunay nating tahanan. Kaya habang tayo nabubuhay sa lupang ito, nagiging kalugod-lugod at buhay sa paggawa sa Diyos itong ating katawang lupa. Hindi mo kailangan mag-jeep, kailangan magtoka-toka ng napakadami. Ang kailangan mo lang kung anong part, kung gusto mo magyakag sa gawain ng Panginoon, magbukas sa isang gawain ng Panginoon, malaking punto na po yun habang nabubuhay sa lupang ito. So nakukuha niyo po ba yung purpose of life? Reasonable. Yung sinasabi na, ihandog ninyo ang inyong katawan, isang haing buhay, banal, kaya-aya, at siyang karampatang pagsamba sa Diyos. Sana maintindihan po niyo ito. Sana nakikipagkaisa po tayo doon sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Reasonable service, sabi ng Romans 12:1. Yung body natin na dati ay walang pakinabang sa Diyos. Bakit walang pakinabang? Kasi puro ang isip dito lang Nakapokus lang sa mga bagay na panlupa. Pero ngayon, hindi ka nakapokus sa mga bagay na panlupa. No? Nakapokus ka sa bagay na panlangit. Sabi diyan, yung dating body mo, yung katawan mo na walang pakinabang, ngayon ay, na kinusundira mong patay, pero ngayon may function. Sabi ng Romans 12:2. At hindi na umaayon kung ano ang isipan ng maraming mga tao na hindi Kristiyano sa mundong ito. 2 Corinthians chapter 4:7. Ito na tayo ngayon, mga kapatid. Ito na yung kalalagayan natin. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Asa na sisidlang lupa? Physical. Ano yung kayamanan? Yung espiritu mo. Taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ano yun? Naintindihan nyo na yung kanina, na-explain ko na. Iba ang isip ng mga unbeliever. Iba ang isip na ang Kristiyano na puno
ng salita ng Diyos, kaya nabubuhay na sila hindi sa kanilang sarili. Nabubuhay na sila mula sa ibig ng Diyos. Hindi po masama yung meron kang tungkulin sa lupang ito. Makinig po kayo magaling. Una-una sa pamilya bilang ama. Pero tama ang sabi, ang isang ama, ang isang ina na pag-aari ni Kristo, sila ay bumuo ng pamilya hindi para sa lupang ito lamang, kung hindi makalangit na pamilya. Di ba? Makalangit na pamilya. So habang may panahon pa po tayo, may oportunidad pa tayo, gawin po natin ito habang nabubuhay tayo sa lupa. Tayo po ay treasure in this vessel, in this earthen vessel. So, ano yung treasure natin? Yung gospel in our mind. Yan po yung treasure. Yung ginawa ni Kristo na maliwanag sa ating isipan. Sabi diyan, gives light. Nagliliwanag yan. Kaya diyan lang mangyayari na ang isang Kristiyano, tayo ang ilaw ng sanglibutan. Amen? Ye are the light of this world. Hindi po yun sa performance na mabubuting gawa lamang. Dala-dala mo sa iyong isipan ang ebanghelyo ni Kristo. Yun yung liwanag. Bakit? Kasi tinapos niya yung dilim. Yung dilim tinapos niya para yung dating patay magliwanag, mabuhay. Ye are the light of the world. And ye are the salt of this world. Paano tayo magiging asin? Malaking pakinabang yung asin. Pag walang asin, kahit anong sarap ng ulam, dahil kailangan talaga ang asin, wala. Ang asin din ang nagpipreserve para wag magtagumpay yung kabulukan. Makinig po kayong magaling. Ang flesh, uuwi to sa kabulukan. Tama? Pero ang isang tao, mapipreserve sa ibig ng Diyos, yung kanyang eternal life sa pamamagitan ng gospel. Kaya ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na nagliwanag sa kanyang isipan ng gospel of Christ, ye are the light of the world, and also ye are the salt of this earth. Amen? Yan yung sinasabi ng mga tipon kayo ng kayamanang hindi tinatanga, hindi nawawasak, hindi nasisira, hindi nabubulok. Totoo naman. Lahat ng kayamanan sa mundong ito, bagaman yan ay sa Diyos, gamitin natin sa tamang proseso. Amen? Yung buhay natin, may hininga tayo, may lakas tayo, habang malakas pa. Sabi nga ng Ecclesiastes, huwag mo nang antayin hindi ka na makaakyat sa hagdanan. Huwag mo nang intayin na mapatid ang tali. Ibig sabihin nun, paghuli na ang lahat. Pag wala ka ng lakas, wag. Habang may lakas pa, may oportunidad na pwede nating samantalahin. Hindi tayo susuntok sa hangin. Hindi ka sumusugal. Alam niyo yung sumusugal, baka sakali. Sa salita ng Diyos, basta galing sa salita ng Diyos, according to the Scripture, according to the gospel of Christ, walang lugi. For to me, to live is Christ, and to die is gain.